evening everyone. Sa lahat ng mga eksena dyan, meron na namang naisip ang inyong etyoserang teacher para maging topic sa gabing ito. Okay. Na-inspire lang ako doon sa iilang kakilala ko na masasabi nating torpe. So, ang pamagat or ang title ng topic ko ngayon ay bakit nagiging torpe ang isang lalaki? Kasi nga, maraming mga lalaki na may itsura naman, may trabaho naman, or matalino naman, pero wala silang jowa. Meron silang gusto, pero hindi naman sila makapagsalita, hindi naman sila makapanligaw, kasi natatakot siguro sila. Pero titingnan natin yung mga batay na rin ito sa pagtatanong mula dun sa mga ganong klaseng tao. So, ito yung mga nabuo kong konklusyon. Bakit sila nagiging torpe? Una, reserve type. Meron talagang mga tao na, lalo yung mga lalaki na hindi expressive. Talagang, parang iisipin mo na, parang wala lang, parang hindi lang labet, makipagsosyalan. Meron naman mga sosyal, pero pagdating sa babae, talagang natotorpe sila. Hindi nila kayang i-express ang sarili nila, lalo na doon sa babaeng gusto nila. So, meron mga ganon. Pero itong mga reserve type na to, baka magulat ka pag naging karelasyon mo na, pwedeng marami silang may offer sa'yo na hindi may offer ng mga ibang lalaking expressive. So, bigyan nyo rin sila ng chance. Okay? So, yan ay isa sa mga dahilan. Personality na talaga nila na talagang magpaka-reserve. Sana naman hindi habang buhay. Kasi ang ending yan, wala kayong magiging jowa. Diba? Single blessedness. Ikalawa, takot ma-reject. Kahit naman sa babae, may mga babaeng takot ma-reject. So kahit may crush sila, talagang hindi nila pinapahalata na may crush sila or may gusto sila. Ganon din yung lalaki. May mga lalaki na hindi pa nga nakakagawa ng first move, sa pamamagitan pa lang ng pagtingin doon sa babaeng gusto nila or gusto nilang ligawan. Kaso lang masyado naman silang takot na baka pag trinay nilang manligaw, ito turn down kaagad sila. So, hindi kakayanin ng ego nila. So, ang gagawin nila, iiwas na lang sila or lalayo na lang sila or mananatili silang single. So, hanggang tingin na lang. So, kawawa ka naman, di ba? Single ka, kaluoy man, something like that. Okay, katlo, masyadong conscious sa sarili. Ito yung pagkakamali ng ibang lalaking torpe kasi kahit meron silang ibubuga, talagang para bang laging lang iniisip kung anong sasabihin ng iba. Laging lang iniisip na hindi sila enough. Para bang pogi ba ako? Maayos ba yung pagsasalita ko? Etc. Kasi the more na iniisip mo yon, kapag kaharap mo na yung gusto mo, mauutal ka. Hindi mo na tuloy masabi kung ano yung gusto mong iparating sa kanya. So, dapat, kalma-kalma lang. Be natural. Hindi yung palagi mong iisiping i-please yung iba. Kasi, kadalasan, mas gusto ng mga babae na natural makipag-usap ang isang lalaki at walang mga halong kaetyosan. So, wag masyadong conscious. Okay, ikaapat, low self-esteem. Hindi lahat nabibiyayaan ng confidence. Meron talaga mga lalaki na kahit may ibubuga naman, masyadong mababa lang yung self-esteem. Siguro may kinalaman ito sa paglaki niya or sa environment na kinalakhan niya, sa mga friends na meron siya. So, kumbaga, dapat talaga, sino pa bang ibang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw? So, dapat isipin mo na kung kaya nila, kaya mo. Huwag masyadong mababa ang tingin sa sarili. Kasi, magre-reflect yan eh. Di ba nga may kasabihan, if you are happy, then makikita ng iba na happy ka. If you are sad, gano'n din yung makikita ng iba. So, kung wala kang kumpiyansa, makikita parang nakaka-turn off yan sa babae. Kasi nga, ano ba to? Parang feeling ko naman, kamahal-mahal or kaibig-ibig naman ito, 'di ba? Parang marami naman siyang mga traits na mabubuti. Tapos bakit ang baba ng tingin niya sa sarili? So kung gano'n siya, parang kung ako yung babae, tiwag na lang. Kasi nga, di mo nga kayang palagahan yung sarili mo or itaas yung sarili mo. So paano na lang ako? Diba? Something like that.
Kay ikalima, nerbiyoso o mahina ang loob. Meron talaga mga taong nerbiyoso, kahit sa lalaki. Lalo na kung ang kaharap nila ay taong mahal nila. Minsan naman ba ang kulit-kulit sa ibang babae, pero pagdating doon sa gusto nila, wala na, natutorpe na. Parang hindi na makakapagsalita ng maayos, nag-iiba yung kilos. Para bang imbis na magpakitang gilas ka doon sa nililigawan mo, ang nangyayari, parang ikaw mismo ang, ibinababa mo ang tingin sa sarili mo. So, yun din yung maiisip ko, parang mababa ko, or kung ako yung babae, ay walang kwentang lalaki ito, masyado naman tong nervyoso. So, paano mo ipagtatanggol sa kasakaling maging tayo, di ba? So, dapat lakasan mo rin yung loob mo. Kasi wala mawawala sa'yo eh. For example, manligaw ka. Ginawa mo naman yung best mo. Eh kung hindi ka niya magustuhan, it's okay. Huwag kang matakot. Okay lang ma-reject. Kasi pwede namang kapag may tiwala ka sa sarili mo at tinanggihan ka niya, it's not your loss. Kawalan niya yon. So, ganun lang isipin mo para hindi ka ma-feel bad. Of course, mapi-feel bad ka kasi na-reject ka. Kaya, isa yan sa mga dapat mong gawin para lumakas yung loob mo. Diba, isipin mo na kaya ng iba, kaya ko rin. Tsakadal nga dyan, ang galing manligaw, diba? So, ikaw pa. Na kadalasan pa naman sa torpe, sila yung mga kamahal-mahal. Diba, mga cute, gwapo, presentable, matalino, ay ewan ko lang. Hindi ko magets. May kakilala akong ganito eh. Hindi ko lang babanggitin. Kasi na, parang foul naman kung banggitin ko kung sino sila. Pero dapat magkaroon kayo ng lakas ng loob. Kasi nga, baka mahuli na ang lahat. Maunahan ka pa nung kapitbahay mo. 'Di ba? So yung babae naghihintay sana sa'yo. Kaso ang tagal mo naman, wala kang eksena. Sino nawalan? Ikaw eh. Lakasan mo loob mo. Okay, next. Ito talaga kadalasan. Sa mga nakakausap ko, nai-intimidate sila. Lalo na kung masyadong strong ang personality ng isang babaeng gusto nila. Yung pagka-intimidate natin sa kapwa, that is natural. Pero dapat, gawan mo ng paraan yan. Isipin mo yung worth mo. Sino ba yan? Tao rin naman yan eh. Meron nga akong kakilala dati. Ang lakas ng loob. Parang pinagtatawanan siya na ang lakas naman ng loob na ligawan mo yung babaeng yan. Educated, maganda. Parang halos lahat ng katangian nasa kanya na. Pero dahil sa lakas ng loob, ng friend ko na yan, ngayon, mag-asawa na sila. See, kung hindi malakas ang loob niya, kung na-intimidate siya doon sa babaeng yon, anong magaganap? Isa nga ako doon sa parang hindi makapaniwala na sasagutin siya ng babae. Kasi nga, paano mo malalaman kung gusto ka or magugustuhan ka ng babae kung hindi ka mag-try? So, huwag ka ma-intimidate. Kasi, paniwalaan mo yung sarili mo na may kaya ka or may kakayahan kang i-offer. Kasi kung nagawa ng iba, magagawa mo rin. Ayun. Pero huwag ka naman masyadong assuming. Yan. Next, takot sa commitment. Or eto, nagulat nga ako, sinagot to ng friend ko. Hindi ko na siya babanggitin. Isa sa mga rason, bakit nahiya siyang ligawan yung gusto niya. Kahit gustong gusto niya. Kasi takot siya sa commitment. Hindi pa siya handa. Meron pa siyang mga gustong gawin sa buhay niya na mag-isa siya. So, siguro natatakot siya niya just in case kung manligaw siya, tapos pinatulan siya, di ba? Parang hindi niya alam kung paano dadalhin yung relasyon. So, siguro isang factor yon. Kaya, ang nagaganap, parang ganito, hanggang tingin ka na lang. So, lagi ko nga siya niloloko na kung ganyan ka ng ganyan, malamang mauunahan ka or maunahan ka ng iba. Sabi niya, ayos lang. Kaya ko naman maghintay. So, maghintay ka lang hanggang sa hukay to, di ba? Sko. Next, masyadong advance mag-isip. Ito yung mga torpe na matatalino. Diyos ko. So, sobrang pagka-creative. Kung ano na lang naiisip, paranoid. Diba? Para bang, paano kung hindi niya ako papansinin? Or paano kung iiwasan niya ako? Parang, di ka pa nga nag-first move. Ang dami mo yung inisip. Bakit kaya hindi ka na lang mag-scriptwriter or kaya mag-director? Diyos ko. Minsan boss-bossan yung katalinuhan mo kasi yung katalinuhan na yan parang naging bobo ka na rin pagdating sa panliligaw kasi inuunahan mo na ang mga bagay-bagay.
Masyado kang nag-a-assume. Puro negative. So, dapat subukan mo lang. Kung ayaw talaga at ginawa mo na talaga yung lahat ng powers mo, diba? Binigay mo na. So, huwag mo nang pilitin. Bakit? Hindi naman siya nag-iisang nakapalda sa mundo, diba? So, kalma lang. Huwag masyadong advance. Okay? Parang ano yan eh. Gawain ko yan dati yan. For example, sasakay ng sasakyan, diba? Siyempre sa sasakyan, sasakay siya nga. Tapos, biglang nag-flat yung gulong. Uunahan ko na yun, tatalon na ako. Sinong napahamak? Di ako. Kasi imbis na maghintay na lang ako at hinto yung driver at itatabi yung sasakyan, tumalon na ako kasi masyado akong advance mag-isip. So, parang ganun din yun eh. Huwag ka masyadong advance mag-isip. Kasi yung ending yan, talagang malamang sa malamang, mali yung iniisip mo. Okay? Hindi naman porke masyadong mataas yung nililigawan mo or masyado siyang kumbaga or marami kang karibal sa kanya, malay mo ikaw yung gusto niya. Kasi sa mundong ito, ito ay isang malaking sugal, di ba? Sumugal ka kung gusto mo talaga. Huwag mo nang antayin agawan ka pa. Kung hindi ka ba na syunga, di ba? Okay, next. Ito yung pinaka-last. Siyempre salat sa karanasan, di ba? Pa-virgin ang lolo mo. Hindi naman not necessarily manligaw ka, kailangan talaga expert ka. Ayos lang na magsimula ka sa wala. Kasi syempre bubuo ka ng karanasan kasama yung taong gusto mo. Yun na yung palusot mo dyan. Kasi meron nga dyan, may mga karanasan ginagamit naman sa kawalangyaan, di ba? So, bahala na kung wala kang alam. So, magbasa-basa ka lang. Nood-nood ka lang ano mga ginagawa ng isang lalaki para mapaibig yung isang babae. Hindi yung talagang ano ka na kaagad, magbaback out ka na kaagad kasi nga feeling mo hindi ka enough, hindi ka kamahal-mahal, hindi ka kagusto-gusto. Kalukuhan yan. Kaya nga tingnan mo, ang dami-daming magagandang babae na ang boyfriend hindi naman kagwapuhan. Pero madiskarte. Itong kakulangan sa karanasan, kung madiskarte ka, carry mo yan. Hindi naman yan paanuhan eh, di ba? Pagalingan or paalam-alam. Hindi ganon. Kasi kadalasan nga ng alam, yun pa yung syunga sa pag-ibig, di ba? So, hindi na ako magtataka kung ikaw ay mananatiling single habang buhay, kung ang lahat ng ito, reserve type ka na nga, hindi ka marunong mag-express, so basa-basa din kung paano mo iparamdam doon sa gusto mo, yung nararamdaman mo. Yung rejection or rejections, that is normal. Walang masama. Mas mabuti pa ngang ma-reject ka kaysa naman bastusin ka, di ba? Mabuti na yun. As long as hindi ka naman yung pinagsalitaan ng masama, di ba? Gagawin mo itong motivation para kung sa susunod na magkagusto ka, edi ma-perfect mo na. Kung siya talaga yung gusto mo, di magtiis ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nasa sayo yan. Malay mo, magbago ang ihip ng hangin, di ba? Tapos huwag ka masyadong conscious. Okay? Kasi nga, nakakabadrip din yung mga lalaking sobrang conscious eh. May nakilala ko ngayon, nakakabadrip, ang sarap sipain, di ba? Kalma lang. Be yourself. Huwag kang magkunwari na iba ka. Kasi merong ganun eh, may crush, or merong gusto, nag-iiba yung ugali, nag-i-eksena. Yung pala torpe naman, hindi naman makapagsalita, puro lang parinig. Huwag ganun. Diretsahan na lang. Di ba? Tsaka, yung sa self-esteem, ayan ha, sinasummarize ko lang, na pag-aaralan yan. Tingnan mo na lang yung mga achievements mo sa ibang aspeto. Pwede mong dalhin yan doon sa aspetong pag-ibig, di ba? Kung doon ka mahina. Then yung pagiging nervyoso, normal. Lahat ng tao ninenervyos. Kahit ang babae ninenervyos. Lahat yan. Lahat ng gender ninenervyos. Na panghihinaan ng loob. Kung isipin mo na lang, or tumingin ka na lang doon sa mga sitwasyon na parang akala mo alanganin sila sa isa't isa pero napagtagumpayan nila, so pwedeng maganap din sa iyo yun. Bakit hindi? Diba? Tsaka huwag kang ma-intimidate. Bakit tao rin yan? So, ano bang ginagawa niya na hindi mo ginagawa? Diba? Kumbaga kahit nga, parang kumbaga wala naman siyang masyadong maipagmamalaki. Kasi nga lahat tayo, wala naman tayo eh. So diskarte na lang ang labanan dito. So huwag kang mag-intimidate.
At syempre, kung yan, ito lang yung pipigil talaga kapag takot ka sa commitment. So, isi-set mo yung priorities mo. Kung gusto mo talagang likawan na, or gusto mo magparamdam doon sa gusto mo, baguhin mo yung mindset mo. Isama mo siya. Yung, di ba, hindi ka handa ngayon. So, unti-unti mong baguhin yon. Kapag naging kayo na, syempre, unti-unti, magiging handa ka na rin yan. And then, stay committed. Okay. Then, yung pagiging advance mag-isip, ayos lang yan. Ayos din minsan yung advance mag-isip eh. Kasi kahit paano, nasi-save ka doon sa heartaches. Pero kung wala ka pa namang sinimulan, ang dami mo nang iniisip, ang dami mo nang mga palagay sa sarili na ito yung magaganap at masasaktan ka lang, eh wala magaganap sa'yo. Okay? Yung salat sa karanasan, very basic yan. Pwedeng napag-aaralan yan. Kaya wag kang sumuko. Okay? O gusto ko palang batiin si Rengel para may pinatatamaan ako si Rengel Manaay. Okay? At ang isang co-teacher ko, hindi ko lang babanggitin kasi ayaw niya magpabanggit. Actually, isa siya sa nagbahagi dito. Parang naisip ko lang kasi may tsura, may trabaho, pero bakit walang jowa? So, ang ilan dito, ito yung mga reasons kung bakit hindi na niya pa rin napopormahan yung taong gusto niya. Ay, Diyos ko. Magtiis ka eh. Kakaasar ka eh. Kakapagod mag-advise sa'yo. Okay, babu.